Hindi hadlang ang pagbawi ng 3 dating bodyguards ni former Congressman Zaldico sa kanilang mga sinumpaang salaysay para magamit pa rin ng Ombudsman ang kanilang individual affidavit bilang ebidensya laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, bago pumirma ang 8 dating bodyguard sa kani-kaniyang sinumpaang salaysay ay tinanong muna sila kung malaya at kusa nilang ginagawa ito. We're there when the Marines, may nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Dahil dito, iginiit ng Ombudsman na mananatiling bahagi ng ebidensya ang mga affidavit kahit papiliin ng ilan na bawiin ang kanilang mga naunang pahayag. At kung tuluyang uurong ang mga testigo, maaari silang ituring na hostile witnesses at haharap pa rin sa pagtatanong sa korte batay sa kanilang mga naunang pahayag. These people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Oh, meron yan. Binigyan din ng opisyal na hindi nila nakikita na nagpapahina o nagpapalakas sa kaso ang mga recantation. Sa halipan niya, lumalabas lamang na may mga taong posibleng kumikilos upang hadlangan ang pag-usad ng hustisya. I think we've had enough of these antics of the lawyers. No? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. Samantala, tahasan na ring sinabi ng Ombudsman na ang kampo umano ni Congressman Romualdez ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bodyguards, bagay na mariing pinabulaanan ng mambabatas. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez at Zaldico dahil sa pagkakasangkot sa mga anomalyang flood control projects kung saan posible silang kasuhan ng plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering dahil sa umano'y sabuatan para makamal ang halagang 56 billion pesos mula sa kaban ng bayan mula taong 2022 hanggang 2025. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.